Good evening, Bravs. Today we celebrate the conversion of St. Paul. And also today is the birthday of our beloved Bishop. Happy birthday po, Apo Bishop. And may you be blessed by the Lord continually with an abundance of blessings so that you may continue to shepherd the people that are entrusted to your care. So ngayon po ang conversion ni St. Paul. Kung isipin po natin, sinaselebrate yung conversion ng isang tao, no? Tulad ni St. Paul, example of conversion, yung pagbabago niya. Kahapon, kino-convert natin yung height and weight natin, no? From pounds to kilograms, di ba? Or from feet to meter. So, ano ang conversion ba? Pagbabago, talagang mababago, mag-iiba talaga. So, si St. Paul, ganun ang nangyari sa kanya. Nagbago talaga siya kasi siya persecutor of the church siya eh. Kumbaga, isa siyang Pharisee. Tapos siya ang nag-uutos kung sino yung mga papatayin talaga nun. And napakalalim ng kanyang faith, no? That when the Christians came about, they thought, he thought that these people are going against yung religion of the time. So, talagang pinapatay niya lahat, including Saint Stephen. Si Saint Stephen was our first martyr na Kristiyano. So, kaya nung papunta siya sa Damascus, nakakabayo siya, there was a blinding light na biglang sumalubong sa kanya. No? Tapos nabulag siya, nalaglag siya sa kabayo niya. Tapos narinig niya yung, "Saul, why are you persecuting me?" Yun ang tanong sa kanya ng boses na yon. So para sa kanya, it is the Lord who spoke to him. Saul pa ang pangalan niya noon. Kaya ang conversion ni St. Paul, no, from Saul to Paul, nagbago yung kanyang direction. Kaya yung mga pinapatay niya dati, no, nung sumunod na, nililigtas na niya. Ganun ang pagbabago niya. Kaya napakaganda ng araw na ito, the conversion of St. Paul. Kahit tayo, kailan ba tayo na-convert? Kailan ba tayo nagbago? Huwag nating kalilimutan yung date na yon kung kailan tayo nagbago. No? Parang isang caterpillar, after some time, nag-metamorphose into a butterfly. Tayo din, no? Sa struggle natin, para din tayong caterpillar. No, mabagal tayo, very limited tayo, hindi tayo makagalaw masyado. We are vulnerable to violence, to death, to yung mga ng environment. Pero once nag-metamorphose siya, nakakalipad na siya. Wala na yung nakaraan niya, hindi mo matitrace doon na caterpillar pala yun. No? Sa atin din, yung pagbabago natin, ganun din. Yung bang nabigyan tayo ng grace na nandito tayo sa Bravs. So, how do we respond to grace? Ano yung sagot natin sa grace na yun? Kasi masasayang lang yung grace Kasi ang conversion ng isang tao, partnership yan. The Lord gives us the gift of faith. No? Makikilala natin si Lord through the gift of faith. Magpapakilala si Lord talaga sa atin through the light. Si St. Paul, pag titignan mo yung buhay niya, parang nasa kadiliman siya no? Tapos bigla siyang nakakita ng napakaliwanag na bagay na nakabulag sa kanya. Kaya ang presence ni Lord sa atin nakakabulag talaga no? That's why St. Paul has to be led. Inintay na makakita siyang muli. Tapos kinausap siya ni Lord sa kanyang blindness. Sa atin din ganon. No? Ano kaya? Yung si St. Paul kasi ang gusto niyang irigalo kay Lord, kaluluwa Siya actually isang Bravs din kasi bring every soul to Christ na king din si St. Paul. Talagang nagbibuild siya ng communities. He stays there for some years. Pag nabuo na sila, lilipat na naman siya. If you read the letters of St. Paul, yung mga Corinthians, Ephesians, Galatians, Philippians, these are communities na binuo niya para maging Christian community. So,
ito yung blessing kay St. Paul. Nung nabigyan siya ng grace, hindi niya na sinayang. All his life, bumanat talaga siya ng husto. Kaya, ang tawag sa kanya, St. Paul the Apostle. Paano siya naging apostle? Ang apostles lang yung nakakita, nakasama si Jesus hanggang sa namatay si Lord, hanggang sa resurrection ni Lord. Yun ang tinatawag na apostle. Si St. Paul, hindi naman siya witness Hindi naman niya nakita yan. Pero bakit tawag sa kanya apostle? Bakit? Kasi para sa kanya, yung pagpapakita ni Lord sa kanya na blinding light, according to the church, yun na yung pagsunod na yun, by faith, yung pagsunod niya Hindi yung dahil nakita niya. Kundi, nag-respond siya sa grace. Kaya siya yung apostle ng mga Gentiles. Yung mga Jews, sila St. Peter yon sa Israel sila. Si St. Paul, lumabas siya sa Israel. Yung mga Gentiles, that they are also sakop din sila ng kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. So yun yung example ni St. Paul para sa ating lahat. Kaya ang ganda ng reading ngayon tungkol sa kanya, no? Sinulat niya to para sa communities ng Corinthians. Sabi niya, I am the least of the apostles. Totoo naman Kasi mamamatay tao siya At saka hindi niya nakita talaga si Jesus Christ. In fact, because I persecuted the church of God, I do not even deserve the name. Napaka-humble niya, no? Hindi niya, apostle din ako. Hindi naman gano'n sa kanya But he was called an apostle. But by God's favor, dahil sa grasyang binigay ng Panginoon sa kanya, I am what I am. This favor of His to me has not proved fruitless. Hindi niya sinayang. Kailangan may mangyari doon sa grace na binigay sa kanya ng Panginoon. Indeed, I have worked harder than all the others. Talagang nagsikap naman talaga siya ng gusto until his death. Talagang lumibot siya. Not on my own, but through the favor of God. So, paano niya nagawa yung mga ginawa niya? Through the grace of God, yung favor ng Panginoon. Kaya, my dear friends, if we look at ourselves, our own conversion, favor ng Lord yun hanapin natin doon sa puso natin kung ano yun at paano tayo magre-respond. Kasi, by the mere fact that God has called us to serve by His favor sa ating grupo, there must be something. Hindi lahat nandito no? Mga pupunta dito pero hindi tumatagal. Pero bakit kayo tumatagal kayo? May pinagagawa ang Lord. Kaya talk to Him and speak to Him and remember the time that you were converted to the Lord. Kailan mo na-meet si Lord? No? Kailan mo siya na-meet? Anong date yun? Kung matatandaan mo yung date na yun, kailan yun? And celebrate that conversion. Kasi magmula noon hanggang ngayon, hindi ka nakagaya ng dati. Yan ang favor na binigay ni Lord sa ating lahat. Amen.